Hindi lahat ng mayayaman ay masaya ang buhay. Kadalasan, kung sino pa ang maraming pera, ay sila pa ang puno ng problema at suliranin. Kaya naman, para sa marami, hindi katumbas na kayamanan ang kasiyahan. Katulad kay Ignacio, na kahit ubod ng yaman, ay hindi pa rin magawang maging masaya, lalo't mahirap para sa kanyang makaramdam ng tunay na pagmamahal mula sa mga tao sa paligid niya. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong ito. Nakapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Dumadaan na lang ang araw, subalit parang wala nang bago para kay Ignacio. Pakiramdam niya ay hinihintay na lang niya ang araw ng paghuhukom. Si Ignacio ay tinaguriang isa sa pinakamayaman sa kanilang bansa. Nasa kanya na ang lahat. Magagarang kotse, mga lupain at malamansyon na bahay, hindi mabilang na negosyo at iba pa. Ang lahat ng bagay ay mayroon siya, maliban sa pamilya. Dati siyang sundalo at naglingkod sa bansa niya ng maraming taon, kaya naman naging madali ang pagtatayo ng mga negosyo para sa kanya dahil alam niyang malaki ang utang na loob ng bansa niya sa kanya. Nagkaroon siya ng maraming kasintahan noon, ilang beses na bigong pag-ibig na nauwi sa diborsyo. Nagkaroon siya ng anak sa mga ito, subalit wala namang pakialam sa kanya. Nangihingi lang ito ng pera pero niha-niho matapos makuha ang gusto ay bigla na lang mawawala. Hindi niya naramdaman magkaroon ng pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Minamahal lang siya dahil sa malaking kayamanan niya. Subalit, kahit alam niya ang lahat ng ito, hindi siya nalulungkot. Matagal na niyang tinanggap na ganito ang mundo. Isang araw, nagkaroon siya ng malalang karamdaman. Binigyan siya ng taning ng doktor niya. 1 taon. Mayroon ka pang 1 taon para mabuhay, Ignacio. Gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Sabi nito. Magmula noon ay gusto niyang mabuhay at maramdamang nabubuhay siya, subalit hindi niya alam kung paano. Isip-isip niya, ganito yata siguro kapag alam na niyang may katapusan ang lahat. Ang oras niya, bigla niyang gugustuhing mabuhay. Lumipas ang 6 na buwan, lalo pang sumama ang pakiramdam niya. Nagdedeliryo siya habang tulog. Nananaginip siya. Mabuti ay ginising siya ng kanyang butler na may katandaan na rin pero mas bata ito sa kanya. Master, ayos ka lang ba? Master! Panggigising ng butler. Nagising na si Ignacio. Takot na takot ang mukha niya. Ikinuwento niyang napanaginipan niya ang digmaan na sinalihan niya noon. Higit sa lahat, sa kabila ng masalimuot na pangyayari sa digmaan, ang hindi niya makalimutan sa panaginip niya ay ang kanyang first love. Nakilala niya si Agatha 4 na dekada na ang nakalipas. Sa lahat ng mga minahal niya at minahal siya, alam niyang ito ang pinakaminahal niya at minahal siya. Naluluha si Ignacio dahil sa alaalang yon. Pinaglayo sila ng digmaan. Kung hindi dahil dito ay sana masaya na siya kasama si Agatha. Bakit? Bakit ngayon ko lang siya naaalala? Pagsisisi nito, humahagulgul pa rin. Nag-aalala naman ang butler niya sa kanya pero sinenyasan niya itong ayos lang siya. Bakit napakabigat na makaalala? Isip-isip niya. Isang araw, pinatawag niya ang isa sa pinakamagaling daw na private detective, si Edward, noong panahon na yon. Ipinagtapat niya dito ang pag-iibigan nila at kung saan niya ito nakilala. Nakilala ko siya sa maliit na bansa, ang Pilipinas. Bago sumiklab ang gyera noon at pinatawag ako sa digmaan. Sabi ni Ignacio sa investigador. Bukod sa pangalan at lugar kung taga saan siya noon, yun lamang ang tanging impormasyon na mayroon siya. Gusto kong makita muli si Agatha, kung buhay pa man siya. Alam ni Ignacio na malaki ang pagkakataon na baka pumanaw na ito. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, Sir Ignacio. Sagot ng investigador. Babalitaan ko kayo agad-agad din. 6 na buwan. Makita kaya niya ang kanyang hinahanap? Lumipas ang 1 buwan, wala pa siyang naririnig na bago sa investigador. Pinapatawagan niya ito kada linggo subalit hindi pa rin ito nahahanap ang resultang gusto niya. Isip-isip niya, baka pumanaw na ang kanyang first love. Minsan ay lumuluha siyang mag-isa. Inaalala ang masasayang araw niyang yon. 3 buwan na ang nakalipas, unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Ignacio. Inaayos na niya ang mga papel tungkol sa mga ipapamana niyang ari-arian.
Dumating ang 2 sa 3 niyang anak. Hi Dad, hihingi sana ako ng kapital. Magtatayo ako ng negosyo. Sagot nito kay Ignacio. Ako rin Dad, mag-round trip lang kami ng pamilya ko. Alam mo naman, bagong kasal. Pinakita pa nito ang singsing. Nagulat si Ignacio. Hindi man lang siya nasabihan na ikinasal pala ulit ang anak niyang ito. Binigay na lang niya ang hinihingi ng mga ito at nagmadali na silang umalis. Naiwan si Ignacio nang biglang tumunog ang telepono. Ang investigador ang tumawag. Hello? Hello sir? Kamusta po kayo sir? Eto, ayos lang. Inaabangan ng tawag mo. Mahinang sabi ni Ignacio. Ito na lang ang inaabangan niya sa araw-araw na nabubuhay siya. Ang tawag ng investigador. Naririto po ako para ilahad ang nag-iimbestigasyon ko. Meron po akong good news at bad news po, Sir Ignacio. Ano pong gusto niyong mauna? Good news. Ang good news po ay natuntun ko na kung saan nakatira si Agatha. Ang totoong pangalan niya ay Annabel Rosales. Dito po siya naninirahan sa isa sa probinsya sa Pilipinas. Sabi ng investigador. Umilaw ang mata ni Ignacio. Tumalon ang puso niya dahil sa kasiyahan. Halata sa boses niyang umaasa siya. Subalit, ang bad news po ay, tama po kayo. Pumanaw na po si Agatha. Pahabol ng investigador. Napayuko si Ignacio. Inaalala niya ang mukha ng namayapang kasintahan. Nagkaroon ba siya ng... Opo, nagkaroon siya ng anak. Makalipas ng 1 taon noong umalis kayo ng bansa. Isinilang ang sanggol na lalaki. Ang pangalan niya ay Ignacio Rosales. Tulad nyo, siya ay naging sundalo bago... Muling tumalon ang puso ni Ignacio. Subalit ang tuwa ay napalitan ng lungkot. Opo, naglingkod din siya noon sa military. Sa kasamaang palad, bumagsak ang helicopter na sinasakyan niya noong digmaan sa Iraq. Dahilan ng pagkasawi niya. Napapikit si Ignacio dahil sa bigat ng balita. Napaluha siya. Ignacio, ang anak na hindi man lang niya nakilala. Sa ngayon, tinitingnan ko ang naging buhay ni Ignacio. Inaalam ko kung may naiwan ba itong pamilya o anak. Pasensya na po sa mabigat na balita. Malungkot na sabi ng investigador. Okay lang. Mas mabuti ng alam ko. Pakiusap. Alamin mo ang lahat ng detalye sa buhay ni Ignacio. Gusto kong marinig. Maraming salamat, Edward. Sabi ng matandang bilyonaryo. Masusunod po. Ibinabana ni Ignacio ang tawag. Huminga siya ng malalim. Sa loob-loob niya, umaasa siyang may naiwang pamilya ang anak niyang si Ignacio. Dahan-dahan siyang pumunta sa kama niya at humiga. At hindi nagtagal ay pumikit na rin ito. Lumipas ang ilang araw, gumawa ng kasulatan si Ignacio. Habang naghihintay sa tawag ni Edward, ang investigador, tahimik niyang inaalala ang naging buhay niya. Hindi siya maituturing na mabait na tao. Pero alam niya sa sarili niyang patas siya. Patas siya sa lahat ng bagay. Hindi niya hinahayaang malamangan ang kahit na sinong tao, anuman ang katayuan nito sa buhay. Sa halip na bigyan ng tulong pinansyal ang ibang tao, ang gagawin niya ay tuturuan niya itong magtanim at magkaroon ng kabuhayan. Maghanap buhay. Ito ang kanyang paniniwala sa buhay. Sa halip na bigyan niya ng huling isda ang nagugutom, tuturuan niya itong maghuli ng isda. Nagising si Ignacio sa tunog ng telepono. Agad niyang sinagot ang tawag. Si Edward. Binalitaan siyang natagpuan na niya ang asawa at anak ni Ignacio. Napabalikwa siya sa pagkakahiga. Nagsagawa din ng mga pagsusulit si Edward. Ang resulta ay walang duda. Anak nga ito ni Ignacio. Gusto ko siyang makita. Ang apo ko. Ito ang mga katagang dali-daling binigkas ni Ignacio sa investigador. Nagmamadaling lumipad si Ignacio noong gabing yon. Paglapag sa Pilipinas, sinalubong si Ignacio ni Edward, kasama ang isang babae at batang lalaki. Nakasunod lang ang butler ni Ignacio sa kanya. Kamusta biyahe? Tanong ni Edward, subalit hindi ito narinig ni Ignacio. Nakatingin lang ang matanda sa apo nito. Mabagal siyang tumakbo at niyakap ang bata. Binati din niya ang nanay nito. Kamusta kayo? Ako nga pala si Ignacio. Inabot ni Ignacio ang kamay niya sa babae, subalit lumuluha itong niyakap siya.
Ayos lang po kami. Ang pangalan ko ay Rosa at siya naman si Ignacio III. Igno ang tawag namin sa kanya. Naluluhang sabi ni Rosa. Masayang masaya ito dahil nakita niya ang ama ng kanyang asawa. Hello, Igno. Nananabik na sinabi ng matanda. Hi po, Lolo. Nagdiwanag ang mata ni Ignacio. Binuhat niya ang apo. Labis ang pasasalamat ni Ignacio kay Edward na talaga namang pinakamagaling na detective. Binigyan niya ito ng sobra-sobrang pabuya. Sobra-sobra na po ito. Hindi. Kulang pa nga yan. Maraming salamat, Edward. Ngumiti ito sa kanya. Mabuhay pa kayo ng matagal, Sir Ignacio. Nagpaalam na si Edward dito. Sa mamahaling hotel, tumuloy si Ignacio, kasama ang asawa ng kanyang anak na si Rosa at ang kanyang apo na si Ignacio III. Nawiwili ito sa hotel dahil ang daming channel sa TV dito. Samantala, nag-uusap naman si Ignacio at Rosa. Kinikwento ni Rosa ang naging buhay ni Ignacio noong nabubuhay pa ito. Masayahin itong tao kahit ipinanganak itong mahirap. Minsan kapag hindi nakakakain sa gabi, ay natutulog lang ito at nakangiting sinasalubong ang bukas. Kababata niya si Ignacio. Palagi silang naglalaro noon. Kaklase rin niya ito sa eskwela hanggang high school. Subalit, hindi nito natapos ang high school. Nagtrabaho na agad ito dahil naging sakitin ang mama niya, si Nanay Annabel. Naging kargador sa palengke si Ignacio. Masasabi kong hindi siya mabait na tao pero patas siya sa lahat ng bagay. May nag-aaway noon sa palengke. Sa halip na awatin niya ang mga ito, hinayaan niya magsuntukan. Ayun, pagkatapos ay nagkabati naman na sila at gumanda pa ang samahan. Kaya sobrang hangang-hanga ako kay Ignacio Paglalahad ni Rosa. Nalaman din ni Ignacio na hindi na nag-asawa si Annabel. Nagtitinda ito sa palengke at ito ang pinagkakaabalahan habang naghihintay po sa inyo. Palagi niya pong kinikwento sa amin yung love story niya po. Kumikinang pa po ang mata sa tuwing kinikwento niya yon. Dagdag ni Rosa. Napayuko ang matanda. Nagkwento pa si Rosa ng buhay nila ni Ignacio noon bago ito maglingkod sa Iraq at kung ano-ano pa sa buhay nila noon. Kaya po, sobrang tuwang-tuwa ako noong makita ko po kayo. Kasi alam kong pangarap po ito ni Mama Annabel at ni Ignacio. Natutuwa akong natupad ko po ang pangarap nila. Pagkikwento ni Rosa. Napagdesisyonan na ni Ignacio ang lahat. Kahit ilang oras pa lang niya kilala si Rosa at si Igno, alam niyang mabubuting tao ang mga ito. Kinabukasan din ay ipinaayos niya ang laman ng kanyang will. Sa loob nito, 90% ng yaman niya ay mapupunta kay Rosa at Igno, samantalang ang 10% ay paghahatian ng tatlo niyang anak. Tiyak na magugulat ang mga yon. Natatawa siyang maisip yon. Sayang at hindi niya makikita ang reaksyon ng mga ito. Noong mabanggit ni Ignacio kay Rosa na bibigyan niya sila ng pamanang salapi, natuwa ang mga ito subalit mas gusto daw nilang makasama pa si Ignacio at wag muna itong mawawala. Ayon kay Igno, gusto niyang mag-donate sa mga charity ng mga mahihirap na tulad niya. Gusto niya raw tumulong sa mga ito dahil alam niya ang pakiramdam ng walang-wala. Araw-araw na gumagala si Ignacio, kasama si Rosa at Igno sa Pilipinas. Binabalak nilang libutin ang buong bansa. Pagkatapos nito ay binabalak nila puntahan ng Disneyland at iba pang atraksyon at magagandang tanawin. Sobra-sobra ang saya ni Ignacio. Pakiramdam niya ay isa ito sa pinakamasayang tagpo ng kanyang mahabang buhay. Nabuhay pa ng ilang taon si Ignacio, kasama si Rosa at Igno. Masaya silang inaalala ang mga buhay ng kanyang anak na si Ignacio at ang kanyang unang pag-ibig, si Annabel. Ang palayaw ay Agatha. At dito na nagtatapos ang kwento natin mga ka-Phenoms. Sana'y nasiyahan kayo sa kwento ni Ignacio, kung paano niya nahanap ang pamilya niyang pamilya ang talagang turing sa kanya. Kung nagustuhan niyo ang kwento natin, huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe button. Kayo, anong masasabi niyo sa kwento ni Ignacio? Comment niyo naman sa baba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.